there is a wanted person in the premises of the compound. Nakita natin noong June 10, in-attempt nating i-serve ang warrant at hindi nga sir napasok talaga sir dahil talagang napakalaki ng resistance. And we're just very conscientious na bawasan lang ang possibility na makatakas sir. So, with the force that we saw last June 10, hindi sir malayo na talagang puwersa rin ang pwedeng gamitin dahil may resources nga naman talaga. In the past few weeks, sir, in these past few days, last week, napakaraming lumabas na mga trucks na container vans, buses, na hindi na natin nati-check, sir, dahil sa kakulangan nating puwersa. So, alam mo, Nick, General Torre, we are not questioning your mandate. Yes. Mandato nyo yan. Yes. Kahit na masama sa kalooban ng mga kababayan natin na hulihin si Pastor Kibuloy, but meron siyang existing warrant of arrest. Yes. And that is your job as law enforcement officer. Gawin talaga nyo yan. Yes. Diba? Before, gusto mo pa marinig, pakinggan mo muna yung opening statement, Senator Bongo, before I will let you leave. At saka, go ahead, Senator Bongo. Your, Salamat, Mr. Chair. Let me remind the PNP that in its operational procedures, only necessary and reasonable force should be used to accomplish the task of enforcing the law and maintaining peace and order. The operational manual of the PNP also states that the use of weapons are only in lethal approach and as a last resort if the suspect is armed and dangerous, or if there is unlawful aggression or intention to cause severe injury, serious bodily harm, or death to police officers and other people. At so mga nakarang araw po, may reports pong nakarating na meron po mga naka-deploy na SWAT team, no? PNP SWAT team in full combat gear. Naka-full combat gear sila sa palibot ng central compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Nagdudulot po ito ng panic. Siyempre, lalong-lalo na po doon sa mga bata, sa mga estudyante, nagkaka-trauma po sila. As Vice Chairman po ng Committee on Public Order, hindi ba ang motto ng PNP is to protect and to serve? Serve who? Yun po ang mga katanungan natin. Kawawa naman. not to scare. Not to scare po. Alam nyo naman, sir, alam nyo, lahat po yan. Panahon ni dating Pangulong Duterte, full support kami sa police, lalong-lalo na po in line of duty. Ikipagpatayan po kami sa inyo. Isa po sa ating isinulong nun, doblehin, taasan ang sweldo ng ating police, uniform personnel. We work with various executive agencies and the entire Congress na maisakatuparan ng pangakong binitawan. At dahil ako mismo, ako na utusan ni dating Pangulong Duterte noon na ipaglaban po ang uniform personnel natin. At hanggang ngayon, full support naman po kami sa inyo. Mahal na mahal po namin ang Philippine National Police, ang Armed Forces, ang uniform personnel. Ang atin lang po dito, sana po'y maging non-partisan kayo. Gawin nyo lang po ang inyong trabaho. Protektahan ang karapatan ng Pilipino. And every operation should be conducted within the bounds of law. Kawawa naman po yung mga pulis na no choice kundi sumunod lang po sa utos sa taas. Alam ko mas maraming pulis ang professional at magagaling. Alam niyo po yun. Dito lang kami to support the police, pero sana po maging maayos, maging patas at hindi maapektuhan lalong-lalo na yung mga bata. Yung mga bata na natotrauma po kung wala naman sigurong teroristang, hindi naman po siguro terorista ang hinahanap ninyo. Yun lang po. Maraming salamat, Mr. Chair. Pinapalalahanan ko lang, gawin nyo lang po yung tama. Salamat po. Thank you, Your Honor, Senator Bongo. Alam ko how you love the PNP. Isa ka sa nagsumikap talaga na magiging doble ang sweldo ng PNP noong panahon ni Pangulong Duterte. Kaya maraming salamat. Yung tanong mo kayang issue about yung mga naka-SWAT uniform na nakatayo na parang na-terrorize yung mga tao doon sa malapit sa Kingdom of Jesus Christ. Andito si RD, pero 11, General Torre. Can you enlighten us what happened? Bakit
Nagkaganon. Maraming SWAT doon na nakaitim. At pilit kinakausap ng mga tao, ayaw sumagot. Nakatakot ang mukha, ayaw daw, wala daw nameplate. Hindi daw nagpakilala kung sino sila. So, the more na intimidated ang tao sa presensya ng pulis na ganon, ayaw malas na kausapin. Dapat friendly sila sa mga kababayan natin pag tinatanong. Sir, Yeah, go ahead. You have the floor. Thank you, sir. Good morning, sir. I take responsibility for the deployment of those personnel, sir. Actually, sir, hindi yan eksaktong kaharap, sir. Ang mga SWAT na yan, sir, tsaka sa gabi lang, sir, na ginagawa yan. Because, kung titingnan natin, sir, there is a wanted person in the premises of the compound. Nakita natin noong June 10, in-attempt nating i-serve ang warrant at hindi nga, sir, napasok talaga, sir, dahil talagang napakalaki ng resistance. And we're just very conscientious na bawasan lang ang possibility na makatakas, sir. So, with the force that we saw last June 10, hindi sir, malayo na talagang puwersa rin ang pwedeng gamitin dahil may resources nga naman talaga. In the past few weeks, sir, in these past few days, last week, napakaraming lumabas na mga trucks na container vans, buses, na hindi na natin nati-check, sir, dahil sa kakulangan nating puwersa. So, Alam mo, Nick, General Torre, we are not questioning your mandate. Yes, sir. Mandato nyo yan. Yes, sir. Kahit na masama sa kalooban ng mga kababayan natin na hulihin si Pastor Kibuloy, but meron siyang existing warrant of arrest. Yes, sir. And that is your job as law enforcement officer. Gawin talaga nyo yan. Yes, Diba? Ang akin lang, yung matakot yung mga taga Davao, ano ito? Minarsalo na ang Davao. Alam mo na yung tawag dyan, yung sabi ni Senator Robin Hood Padilla, nagbablogger-bloggeran na kahit anong sinasabi na nilusob na ang Davao ng mga SWAT na nakaitim na walang pangalan, nakatakip ang mukha, ayaw magpakilala, tinatanong ng media kung sino sila, anong ginagawa, ayaw kausapin yung mga tao. Parang na-terrorize ang tao. Alam mo, nung nakita ko, Nick, nakita ko yung uniform nila, tiningnan ko talaga sa media yung sa cellphone yung kanilang patches, yung unit. Nung nakita ko na RMFB-11, gusto ko sabihin sa mga tao na no cause for panic, mga tao natin yan. Mga local police natin yan. Kasi sinasabi nila, RMFB ba talaga yun? Or Yes, mga sir. galing sa ibang lugar ng police? RMFB, sir, galing sa RMFB-11. rescue, sir. Kaya nga sabi ko, sana mga kababayan ko sa Davao, huwag kayong magpanik dahil mga tao natin, mga pulis natin yan. Baka mamaya team leader dyan, yung anak ko pa, na si Lieutenant Rack de la Rosa na official lang RMFB. Kaya huwag kayong matakot, pero it is incumbent on your part na dapat bigyan ninyo ng advice yung mga pulis natin na kahit na nag-perform sila na kailang mandato, maintain to be friendly sa mga tao natin. Tinatanong sila ng media, ayaw magsagot. Sir, kung lang ito amin, yung police visibility lang ito. Wala pa kaming karapatan duty namin ito na mag-provide ng police visibility. Trabaho namin ito. Pwede naman lang sabihin ganun para huwag matakot ang mga tao, pero hindi nagsasalita. Walang mga nameplate, ang mga mukha naka-cover. Kaya ang tao na intimidate. So dapat you should be there to normalize the situation. Huwag natin takutin yung tao. Yes. Sir. Pacify ka. Can I qualify some of the things, Yeah, sir? go ahead. Sir, when we say media, sir, sana, sir, kung mainstream. Pero sa ngayon kasi, sir, focus lang talaga, sir, naman. Sa Manila naman talaga, sir, ang gumagawa ng focus dun, sir, sa ganong situation. So we don't want to fight with the media in general, sir, Pero kitang-kita naman natin, sir, na ang may focus lang, sir, at may interest lang talaga na hinahanapan ng detail order, hinahanapan ng mission order, hinahanapan pa nga ng lisensya, sir, ang mga baril namin, sir. So, SMNI lang naman, sir, na personnel at yung mga taga-KOJC. And I think, sir, it is already out of bounds sa part nila because it is already, sir, in the public road. At hindi lang naman sila, sir, ang tina-checkpoint doon. Kitang-kita naman, sir, lahat, sir, may checkpoint tayong lahat ng checkpoint natin, sir, walang pinipili. Yun lang naman, sir. Mr. Chair, Yeah, thank you. Mr. Chair, Sino yun? sorry po if may I say something po?
Okay, good, good. Pasensya na po, Mr. Yes, Chair, yes, kahit go ahead. hindi pa po na-recognize. Yeah. Kasi But, nag-off. meron kayong opening statement Yes mamaya, po. di ba? Okay. Sino magre-read? Okay, paalis na para baka Para makarinig pa po PNP, si masagot niya. General Marbil po sa Yes, go ahead. Sana statement po makinig namin. muna si General Yes. Marbil, sir. Ha? Sana makinig Oo. muna. Sir, wag mo nang Hindi, ganito. wag mo nang umalis, sir. Ganito, Wag mo na siya umalis. Hindi, ganito. Kung pwede lang. Nagpaalam siya sa akin dahil may mga tao siya may disgrasya, mayroong misencounter doon sa kwan, kailangan niya puntahan. Kaya whatever matatakil natin dito, ipalo up mo sa kwan, ha? Para masagot mo. Then ikaw acting DO, you supply the answers. Ito lahat, yung isasabihin nila. Pero itong particular na issue na ito, huwag ka muna umalis. Go ahead. Sino to magsalita? Sir, okay na po ba? Ma'am Eleanor Cardona, you have the floor. Ma'am. Yes, kung Yes. okay na po, ano ko yung opening Ganito ha. statement. The committee rules, you cannot ask your question directly to General Marbil. Opo. You course it through me, and Yes, ako sir. magtatanong sa kanya. Okay? Yeah, go ahead. Yes, sir. Go Thank you ahead. so much. Mr. Chair, I will be first reading the statement of our KOJC administrator, who is also invited but he cannot come. The property sino? administrator of KOJC, who is former President Rodrigo Roa Duterte. Go ahead. Thank you. Thank you po.